Check. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Ayan. Okay. Holiday po ba ngayon? Hindi ko ramdam. May pasok po ako eh. Sino may pasok po dito eh? May pasok din. Ayan. No work, no pay po kasi ako eh. Ay, pasok din na labahan. Ayan. Okay. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at muli po tayo nagkasama-sama. At Lord, patawad po ilang prayer meetings din at ako hindi naka-attend. Opo, yan kasi minsan may mga family na kailangan, like last week, Wednesday, recognition nila LK. So yun, kailangan sunduin hanggang sa ginabi na po. Okay, and sino po excited dito na matid ng prayer meeting lagi? Dami. Amen. Ayan, puli po Panginoon. Sige po, tayo na po tayo. Tayo po talaga mag-start na. Okay, ayan. Before po yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, una sa lahat, ay humihingi po ako ng kapatawaran ng dakila Diyos sa mga karumihan nagawa, O Lord God, mga hindi nakalulugod sa iyo, dakila Diyos. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang, O Lord God. Patawad, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng aming pagiging busy sa ibang bagay, O Lord God. Ay patuloy kayo nandiyan, Panginoon, na patuloy nag-iingat sa amin, nagpo-provide ng aming mga pangailangan. And maraming salamat po. And sa gabing ito, Panginoon, gawain ito, itinataas po namin. Ikaw ang patuloy na aming maparangalan, maitaas. At Lord, O God, patuloy na, O God, namin, madama yung presensya, Panginoon, sa gabing ito, sa pag-aawitan pa lamang at maging Panginoon sa pakikinig, O Lord God, ng iyong buhay at salita at maging iyong gagamitin, Panginoon, dahil bilang daluyan, continue, Panginoon, to bless him, O Lord God, or her, Panginoon, na iyong gagamitin, O God, patuloy ka mangusap sa kanyang puso, sa kanyang mga sabihin, O dakilang Diyos, at pangalan mo lamang maitaas, O Lord God. Lord, sa mga pupunta pa, dalangin ko, Panginoon, na iyong pag-iingat, O Lord God, sa pagpunta po nila rito, O dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, muli, maraming salamat at, O God, inakin po namin ang katagumpayan ng gawain ito, O Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Ayan, palakpakan po natin, Panginoon. Okay. Oops. Okay, mag-start na po tayo. Tunay nga napakasarap pasalamatan po ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, sige po. Awitan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay po natin palakpakan natin Panginoon habang po umaawit. Ayan, sige po. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Salamat po, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. O salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Tunay nga po napakasarap magsaya sa piling po ng ating Panginoon. Amen. Patuloy po nating purihin po, sambahin ang ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. O Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba.
Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, ating isigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, let's sing kadakilaan mo. Kadakilaan mo, dakila ka o Diyos. Kadakilaan mo. Yes, O God, tunay nga pong dakila ka o dakila. Napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah, tunay nga pong karapat dapat nang isigaw ang kadakilaan mo, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa dakilaan mo. Hallelujah. Amen and amen. Yes, O God. Palakpakan po natin, Panginoon, sa kanyang kadakilaan. Amen. At syempre, kahit hindi ako MC, ako na ang MC. Okay, sino po makakahula ng susunod na ano natin? Bago po ang mensahe natin, Panginoon. Ano po ang susunod? Ano po? Testimony. Yan. Sino po ang nais na nakukonvict na magbigay po ng mga pasasalamat at patotoo sa ating Panginoon? Sino po? Ayun, ayan. Praise God. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung matagal po natin pinagpe-pray na camp, nangyari na po, and yun naman pong mga goals namin, palagay ko po in-answer naman ng Lord. At kasi meron po kaming, ang goal po namin, it's may mga makakilala sa Lord, may ma-ignite yung ma-inspire, ma-encourage, ganyan. Then, merong makapagsalita. Ibig sabihin, yung hindi mga masyadong nagsasalita, mapagsalita namin. So, nakita naman po namin. And isa pa po, hindi umulan. Kasi nung last time na natulog kami dito ni Nelson, umuulan, talagang nagbaha doon. Sabi ko, Lord, pag uulan, paano na lang, saan kami matutulog ng mga bata? So, hindi po umulan that time. So, ang sarap po ng tulog ng mga bata doon sa magkabilang room na yan. So, I thank God and I thank God for another year na ipinagkaloob ng Panginoon. Thank you po. To God be the glory. Amen. Laking blessing po nung natapat po na may magandang panahon. Kasi yung gawain na yun, napakahirap nga naman nung umuulan. So yun, naging matagumpay po yung gawain po yun. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Sino po ang susunod? Yun, ako. Isang matapang na matapang mo. Ay, may nauna po pa. Oh, ladies first. Sino ba ladies first? Okay, sige po.
Good evening po. Nakakatuwa ang Lord kasi dati ay ayaw magte-testimony. Gusto ko sinasabi lang sa tao kaya sa prayer. Pero ngayon, parang lagi ba akong na-excite pag kami prayer meeting tapos mayroon tayong fasting. Iniisip ko agad yung testimony kasi nagagalak yung puso ko dahil ramdam na ramdam ko na talagang ang Lord talaga gumagalaw sa atin no. Tsaka natutuwa ako sa Lord dahil lagi siyang nagre-remind na kahit uulan, kahit pagod ka, yun, nakakatuwa yung makarating kami dito sa church. Isang pagpapala yun. Tsaka natutuwa rin ako, kahit hindi pa pwede mag-testimony si Minnie, natutuwa din ako sa Lord dahil yung prayer namin para kay Minnie, natupad. Kahit hindi pa lahat, yun lang magkaroon din siya ng kapayapaan. Isang mapakalaking testimony nun sa Lord. Kaya Lord, maraming pong salamat. Yun lang po. Magandang gabi po. Ako'y po'y nagpapasalamat na nakikita ko ulit kayo. Kahit ako'y minsan-minsan lang po rito, pero malaking papasalamat ko na nakapunta kami rito. Kasi po, nagbakasyon po kami pero sa halip na maganda sana ang aming bakasyon, medyo nagkagulo, kaya nagpasalamat na rin po ako na nakabalik po kami rito ni Mrs. at saka aking anak na maayos. Nakasama ko ulit kayo, nakapunta ako rito tuwing linggo, kasi po, bihira ito ngayong lagi tayong magkasama. Nagpasalamat po ako sa Panginoon lahat. Gumaling na po yung anak ko, si Junjun po. At saka po, ako rin, medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit po ako'y matanda na. Pero awa ng Panginoon, clear po ako lahat. Nagpa-check kami ni Mrs., kami tatlo. Nagpasalamat po ako noon. Si Mrs. lang ang medyo alanganin. Kaya hihingiin ko rin po sana sa inyo yung prayer po para sa kalusugan ng aking asawa. Yun lang po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Brother Felix sa kanya pong testimony. Sino pa po ang susunod? Christian, ikaw ang taas ng kamay ha. First time lang po ako magte-testimony. Di po talaga ako nagte-testimony eh. Pero nagpapasalamat po ako. Dito na lang. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi naranasan ko pa, sarap pala na mag-aral ulit ng college. 5 years akong hindi nag-aral. Then ngayon lang po ako sa 5 years na yun, ngayon lang po ako makatungtong ng second year. Eh, nagpapasalamat po ako sa Lord. Tsaka wala po akong iniisip na pressure. Tapos yung grade ko, ngayon lang po ako nakaranas ng ganong kataas na grade din. Na hindi po bumaba ng sobrang baba. Hindi ko po, yung never ako nag-intindi na naghahabol na ako ng grade. Talaga nag-enjoy po ako sa ginagawa ko. Talagang pag ang Lord talaga yung kumilos. Talagang naniniwala po ako na wala po magiging problema. So yun po. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat po. At first time mo lang talaga sa buong pag-attend mo dito? Wow. Kaya pala may pizza. Yan. Yun ang laking di ba? Blessing testimony. Talagang sa tagal na niya uma-attend dito sabay hindi man lagi may testimony na yan. Purihin po ang Panginoon. Maging ako po ay nais ko mapatotoo. Ayan. Uunahan ko na po yung gustong may balak. Okay, ayan. Minsan po ako yung naging worried sa aking trabaho. Siguro last 2 months. Naging worried po ako kasi yung kasama ko sa trabaho ko sa Valenzuela, sa isang malaking school, ay matalino masyado. Nag-aaral pa siya. Ang mga grades niya, 1.25, 1.0. So, a master's degree na po yun. At siya po ngayon ay papunta ng Amerika. Nakapasa po siya even sa visa, pagkuha ng visa.
Kaming dalawa lang po dun sa isang room doon, sa malaking room sa Valenzuela sa school doon. Kaming dalawa lang. Tapos ako na lang po maiiwan doon, wala po siyang makuha ang kapalit niya as occupational therapist. So, worried na worried po ako noon dahil pag umalis siya ay hindi ko po alam na kung tatagal pa ako roon dahil partner po kami. Magkaiba po kami ng work, ng line of work na yan. Pag wala akong kapartner, medyo hihina po yung mga mag-i-enroll po dun sa therapy. So, tapos pagka din po yung mga parents na matanong, lalo na yung mga medical terms, siya po ang pinasasagot ko. Kasi hindi ko po kaya sagutin yun. Ayan, tahimik lang po ako na nagtatrabaho. Ayan, so yun po, worried na worried po ako noon. At wala din po ko ibang alam na, kasi yung work ko, more on referral lang ng mga nakatrabaho ko, na kakilala ko, nire-refer ako. Pero once na mga nag-abroad na sila kasi ito na lang naiiwan at mag-abroad na rin yung naiiwan na kasama ko. Hindi ko na alam. So yun po, and then hindi ko po, malapit na siyang umalis. Actually, siguro less than a month na lang. At naging balisa po ako, and then so nag-whisper ako ng prayer sa Lord kung paano. And tunay nga pong isang araw, dumating po na ni-repair niya ako sa ibang center. Although hindi school, mga center lang. Ni-repair niya ako, tapos biglang nang message sa akin na pwede na raw ba akong mag-start. So yun po, dalawang center po yung pinagkaaguluhan yung schedule ko. Kung pwede ko lang gawin 7 yung weekdays ko. Alam nyo, pwede ako magtrabaho kahit Sabado sa Linggo. Sabi ko, sagot ko dun sa may-ari, yung Sunday po, nasa church po ako nun eh. Tapos yung Sabado, ayan, family day. So, sabi ko, cannot be po ka ako, ganyan. Oo, ngayon, namumubleho pa rin ako. Kasi hindi ko pagkasya yung araw ko sa meron ako sa Valenzuela, 2, ganon. At actually iba, titigilan ko na para doon sa bago naman. Oo. Yung school kasing malaki, medyo baka isang araw na lang ako ron dahil po umalis na ngayon partner ko para sigurado yung ibang bagong center na lang po ang aking pa-prioritize. Kaya yun po, puri yung Panginoon. So kahit holiday, may pasok din po ako. At malaking blessing din po yun maging sa family. Ayan. Although si Mrs. ay holiday, may pasok ka. Ang ganon. Pero ayun po, kaya pinadeliveran ko na lang ng pagkain. Kain sila sa bahay. Kaya yun, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa tuloy nga walang imposible sa ating Panginoon, di ba? Ayan, amen. Kaya ayun po, madadagdagan yung tithes ko kasi nadagdagan yung araw ng trabaho ko. Yung agad na nasa isip ko, Pastora. Sabi ko agad, ayun, ako dapat madagdagan ng tithes kasi nga dagdagan yung trabaho. Sino pa po? Mahaba na masyado. Okay, ayan. Sino po ang ayun, si Brother Jose po wala. Siguro nakatend ako si Brother Jose. Tapos ngayon ako nakatend ulit, si Brother Jose. Okay, puri po ang Panginoon sa buhay ni Brother Jose. Ako po. Ayan, okay. Cody ko. Ayan. Magandang hapon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, good evening po. Salamat po't walang ulan at marami tayo ngayon. Nais ko din pong mag-testimony bago tayo mag-start. Ako po kasi natutuwa sa buhay ng anak ko si Rafael. Ayan. Masyado siyang active kahit dito sa church. No? Kasi nga daw, nung inihatid namin, apura kwento niya. Masaya daw siya. Tapos marami daw siyang naging pera. Ba't ka ako? Sagot daw siya ng sagot. Gusto nga daw niya, siya na lang mag-isa sumagot ng marami siyang pera. Sabi ng nanay niya, huwag naman kang gano, ibigay naman ka natin sa iba.
Kaya na pag-uwi, nanay, tatay, gusto kong mag-Jollibee. Natutuwa ako kay Rafael kasi active siya. Parang, pagka minsan nga tinatanong ko, ano ba ako gusto mong maging? Sabi naman niya, sabi daw niya, ni Papa, gusto niya mag-abogado siya, kaya gusto niya mag-abogado. Ngayon, hindi ko na tinatanong, bakit ka? Wala akong magtatanong. Baka mamaya sabihin, gusto ko niya magpastor. Baka mamaya sabihin, tatay, gusto ko magpastor. Baka mamaya naisagot sa akin, may magulat ako. Sabagay, okay naman, wala namang problema kung magpastor si Rafael. Opo. Isa pa po yung, saka si Rafael, pinagpapasalamat ko din kasi with high honor siya noon aakyat. At siyempre, yung pangalawa ko naman, si Julia, third year na siya, pagpasok niya, fourth year. Tapos, nakita ko naman yung mga grades niya, magaganda naman. Kaya, ayan. Isang katuwaan ng magulang ba, pagka nakikita mo na yung mga anak mo, siyempre, nagagawa nila yung para sa kanila. Siyempre, yung para sa kanila, para sa amin din naman yun. Kung makita namin maganda yung grades nila, hindi man masyadong mataas, masaya na rin kami, hindi po ba tayong mga magulang. Okay po, kaya po, purihin po natin ang Panginoon at start na po tayo. Okay, tayo po pwede po tayong tumayo. Yan. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito at muli mo po kaming dinako sa lugar na ito sa kabila ng medyo may ulan, yung panahon natin ay iba-iba. Pinili pa rin po namin na umatin sa lugar na ito. At dinadalangin din po namin yung iba pa po aming mga kapatiran na wala sa lugar na ito. Maaring may karamdaman o may kasakitan na dinadalangin po namin sila na sila yung maging nasa maayos na kalagayan. At ang aming pong mensaheng ito ay ikaw po yung maitaas at ikaw po yung mangusap sa aming pag-uusapan po sa gabi ito po. Ito ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Yan. Sige po, pwede na pong maupo. Nung makalawa po naka-receive ako ng message. Kaya nakikita ko message ni Pastora, Brother Jose, pwede ka ba sa Wednesday? Sabi ko kay Jocelyn, sasagot ko dito. Sabi naman niya, holiday naman, sabi niya. Sige po, salamat po. Okay, ganoon po. So maraming salamat po, Pastora. Ako'y nakatayo rito. Ngayong para lang at least makapagbigay lang kahit papaano, magkita-kita tayo dito sa lugar na ito. Magpalakasan man lang po tayo. Ang title po ng ating pamagat ay Life is a Series of Tests. Ito po ay nasa Santiago 1:12. Nababasa po ba? Santiago 1:12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat natapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ayan. Yung pong nasa dulo, sa mga umiibig sa Kanya. Yung pong pinangakuan niya, yung mga taong umiibig sa Kanya. So tayo po, naniniwala po ako na tayo po lahat na narito, yung pinangakuan ng ating Panginoon. No? Sapagkat naniniwala ako na tayong lahat ay umiibig sa Kanya. Kaya po yung pangako po na niya ay para po sa atin lahat. Amen po ba? Tama po ba? May tanong lang po ako. Yan. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok at kahirapan? Ayan. Kasi di ba, minsan may mga talagang pagsubok tayong nararanasan, no? Halimbawa na lang po nung mga pagsubok na ito, yung pong minsan, yung pagkakasakit. Ayan, isa po pagsubok na sa atin yan, na minsan di natin malaman kung ano ang gagawin natin.
no? Hindi ka makapasok sa trabaho kasi may sakit ka o yung anak mo may sakit. No, hindi mo malaman kung saan mo iiwanan kasi siyempre nga, iintindihin mo rin naman yung mga nasa bahay natin no, bago. No po. Minsan naman po yung namamatayan ng pamilya, yan, pagsubok pa rin naman po yan. No po. Yung kapinsalaan sa atin o sa ating mga mahal na sa buhay. Yung pag tayo, halimbawa, may kaunting aksidente, ganyan, napipinsala tayo. Minsan, nawawalan tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin, na nananakawan tayo. No? Yun ay talagang lubhang malaga sa atin. So, yun din po yung mga pagsubok po sa atin. Kasalatan sa pinansyal na pera. Halimbawa, pagka tayo kailangan natin ng pera, magpapa-tuition ng ating anak, hindi natin alam kung saan natin nakukuhanin para kung saan papaano natin mababayaran yung tuition ng ating mga anak. O kaya naman po yung pagkawala ng hanap buhay. Ayan. Buti na lang po may hanap buhay po tayong lahat. Ayan, okay po. No, yung minsan pag wala tayong hanap buhay, nahihirapan tayong gumastos, di natin malaman kung saan tayo kukuha ng pagkain sa araw-araw. At least malamnan yung ating mga tiyan. No po. At yung pag-aalala at pagkatakot at marami pang iba. Yung pag-aalala natin, no po, saka yung pagkatakot. So, ayan. Ayon po sa Korinto, ayan. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. So lahat naman po ng tao ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ano po? Tapat ang Diyos. Hindi niya ipinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ayan po. Ayan po, napakaganda po nun. Ano po? Pagka daw po yung pagsubok ay nandiyan na, binibigay lang naman niya yon. Pero alam naman din naman na kayang malampasan yun po. Ano po? Kaya po, kung may mga pagsubok sa atin na dumarating, siyempre, ano lang natin muna yan. Alam naman po natin na yan ay kayang-kaya natin na malampasan. Salamin ko. Narito po ang ilan sa dahilan kung bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Maiksi lang naman po yung mensahe po natin. Po. Ito. Ayan. Maliit yung pagkakasulat. Ang pagsubok ay bahagi ng paglago ng isang tao. Ayan. Kumbaga ba po, yung tayo, sinusubok ng Diyos para tayo ay lumago. Ayun. So dapat po, at least maintindihan din po natin. Habang napagtagumpayan na natin ang pagsubok sa tulong ng habag ng Diyos, itinataas niya ang antas ng ating pananalig sa Kanya. So, yung paniniwala natin, no, kasi sinusubok tayo, so yung naman pananalig natin sa Kanya, itinataas niya. No, alam naman ng Diyos na yung tayo ay may pananalig sa Kanya. Sa halip, tingnan ang pagsubok na mahirap, ituring itong mabuting pagkakataon upang tayo ay lumago. Kaya minsan, pagka tayo pala sinusubok ng Panginoon, huwag tayo agad-agad na dumaing sa halip, ipagpasalamat natin kay Lord. Pasalamat tayo kasi may mga pagsubok na dumarating sa atin para daw tayo ay lumago. Ayon. Okay po ba yun? Okay po. So yun po. Ang pagsubok ay bahagi ng paglago ng isang tao. Yung pangalawa po, walang ibang pagsubok na hindi maaaring mapagtagumpayan ng isang Kristiyano. So tayo po ay mga Kristiyano, kaya po kung anong pagsubok yung ibigay sa atin ng Panginoon, natitiyak ko na kayang-kaya po natin itong malampasan. Ano po? Kasi
Nawawalang bisa ang pagtatagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kung hindi tayo magtatagumpay. No? Kasi napagtagumpayan na ni Kristo yung paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. No po? Kaya dapat, kinakailangan din naman na mapagtagumpayan natin ano man ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kung nagawa ng ating Panginoon na pasanin ang sala ng mundo, matutulungan niya tayo sa mga dinaranas natin ngayon. So, nandyan yung tulong ng Diyos kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok. So, kung sino man po sa atin ang may mga pagsubok ngayon, so, andyan lang po si Lord, no? Alam natin na siya po yung tutulong po sa atin para po yung mga pagsubok na yan ay ating malampasan. No po. At panghuli po, kailangan natin malaman ang kaibahan ng pagsubok at saka ng tukso. So saan po nanggagaling yung pagsubok at saan din po nanggagaling yung tukso? Doon po kasi sa aking nabasa rin, yung tukso po ay galing sa masama. No? Kaya po si Jesus ay tinukso din ng Satanas, di po ba? Tinukso siya. So yung pagsubok naman ay nanggagaling naman kay Lord kasi may dahilan naman kung bakit tayo sinusubok ni Lord. No po? Kailangan natin malaman yung kaibahan ng pagsubok at ng tukso. Ayun. Inihayag ni Apostol Santiago na hindi nagbubuhat sa Diyos ang tukso, kundi sa masama. Ayan. Kaya pagka pala tayo tinutukso, may yan ay nanggagaling sa masama. Halimbawa ba Friday na ngayon, TGIF ba tawag doon? Thanks God, it's Friday. Ayan. Tapos magbarkada, mag-aaya-aya. Di ka doon, saan tayo mapunta? Di siyempre, nandiyan na yung tukso, no? Hindi maiiwasan na baka maya dahil naaya ka o Friday ngayon, kung saan kayo nagpunta, maaaring mapasama ka o kung ano mangyari sa iyo. Kung saan man kayo pumunta ng mga kaibigan nyo. No po. Sinusubok tayo, ito naman po yung sa pagsubok, sinusubok tayo at hindi tayo tinutukso. Ang pagsubok ay nagbubunga ng paglago. No? Ngunit ang tukso ay nagbubunga ng kapahamakan. Ayun. Kaya dapat po alam na po natin ngayon yung tukso at saka yung pagsubok. No? Yung pagsubok ay kaya natin malampasan kasi andyan si Lord palaging gumagabay sa atin, no? Kasama natin. No? Basta wag lang po tayong makakalimot sa Kanya. No? Kasi ang gusto niya, palagi tayong nananalangin sa Kanya, no? Tumatawag sa Kanya. Kasi ang sabi diyan, doon sa mga Kristiyano. Ayan. So yung pong aking magiging conclusion dito, nakita ko lang din po ito sa Roma 5:3-5. Po? Hinuhubog ng mga pagsubok ang ating maka-Diyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayahan sa magalak sa ating mga pagbabata. Para mali yung pagkakatype ko doon. Lumabo siguro mata ko doon. Sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. 4. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Yun po ay mababasa po natin sa Roma 5:3-5. Ayun po. So tayo po ay inuhubog ng Panginoon para magbunga ng pagtsatsaga at pag tayo nagbunga ng pagtsatsaga, yung magiging matatag po tayo sa Panginoon. Okay po ba? Okay naman po. Naniniwala naman po tayo doon. Kaya dapat
Kumbaga po, tayo ay palagi tayong nagdadasal ng sana hindi tayo bigyan ni Lord ng mga pagsubok na mabigat, no? Kasi talaga naman, lalo na pagka yung pagsubok na ibinigay sa atin yung kulang sa budget, no po, na mahirap yon, no po, kaya nga minsan pagka kami nanay, sabi ng bata, nanay, mag-go-grocery na tayo. Wala pang sweldo, kumbaga wala pang sweldo, no? Tapos babayad na po ng ganito sa kuryente, sa malolos, yung sa dorm. Tapos babayad na rin ng dorm. Tuloy sunod-sunod yun, basta malapit nang matapos yung buwan. Wala pang sweldo, no? Kaya nga sabi palagi ni Jocelyn, yung asawa ko, Jesus will provide. Ayan. Kaya yun naman po palagi namin pinanghahawakan mag-asawa. No, kapag talagang kinakapos na kami, yun po ang palagi namin binabanggit. Jesus will provide. Okay po, marami pong salamat sa gabing ito. At nawa po kahit pa paano tayo po ay nakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito at kami po ay nakapakinig ng mensahe at nawa po kung may pagsubok man na darating sa amin, ito po ay aming malampasan at makayanan po, Lord. At gayon din po, dalangin din po namin yung mga kapatiran namin na mayroon din mga pagsubok na ganito. Dalangin namin na nawa malampasan din po nila ito. At gayon din po yung mga kasamahan po namin na nasa ibang sa bahay nila na ngayon ay makakaranas ng karamdaman o yung nawa po yung paggaling po nila nawa po ay pagalingin mo po, Lord, sila, Lord. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Thank you po.